Mga ka-vloggers, welcome po sa aking channel. Sana'y magustuhan po ninyo ang video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, yung mga gagawin ko pong mga vlog, sunod-sunod po, puro sa mga comments po ninyo, no? So pinaghiwa-hiwalay ko na lang bawat isang comment, isang vlog, dahil para hindi rin kayo malito, at pag meron kayong babalikan doon, hindi nyo nabalikan yung mga nasa kalagitnaan, ano. So bawat isang comment na mga napili ko rito ay gagawan ko po ng isang vlog, mga ka-vloggers, para medyo hindi mahirap hanapin pag meron kayong gustong i-search, kasi alam ko naman marami na po sa inyong mga natututo, at masaya naman ako, at kahit papaano nakakatulong po ako sa inyo, no? So marami na po meron pa mga 2023 o ano pa, kaya pasensya na po, at talagang nasagot ko naman itong mga message yung to, pero gusto ko lang gawa ng vlog dahil para yung mga ka-vlogger natin dito na nanonood sa atin, na nagdi-DIY, o kahit hindi nagdi-DIY, may mga sariling sasakyan, o kahit yung mga technician na rin siguro, kung nakakatulong ako sa inyo, may mapupulot po kayo sa mga comments na nasagot ko. Naipon na lang po, pasensya na rin po kayo, at napakadalang ko kasing gumawa ng mga vlog ngayon dahil busy nga po, di ba? So eto, simulan natin mga ka-vloggers. Dito sa tatabi ko rito para basahin na rin po, sabayan ninyo ako magbasa, no? Ito po ay isang comment, mga ka-vloggers. Ayan, dito sa huli kong vlog, yung bakit kumukulo na ang tubig sa radiator, yun, napakaganda po nun. Totoo po yun. Doon muna ako, kada magre-release kayo ng lahat ng laman, lalo na po kung mayroong thermostat, gamitan nyo po ng ganyang technique. Hindi po hihigupin ng tubig o ng coolant sa radiator, yung nandoon sa reservoir. Mag-overheat na kayo, hindi pa niya hinigup yun. Dadagdagan pa po niya yun dahil kukulong nga siya, lalabas lahat Napakahalaga po nun, mga ka-vloggers. Marami kasi nga nag-comment tungkol doon, na sinasabi hihigupin naman daw yung nasa reservoir. Kahit higupin nga po niya, kakaunti lang po yun Siguro ang mailalagay pa ninyo sa makina nyo, mga 10 times pa po pagka talagang hinigup na niya, once na ilabas na niya yung hangin. So gusto ko lang pong malaman ninyo at madugtungan yung vlog na yun, pero totoo pong napakahalaga nun. Tutukan ninyo na hanggat maaari walang lalabas na tubig para hindi matuyuan ang makina habang umaandar. Makikita ninyo, kukulo talaga yon. Tapos kala nyo nag-overheat, biglang hihigupin. Sabay lagyan na ninyo, may nakahanda kayo. Kung kulang lalagay nyo o tubig, makita ninyo, hihigupin. Napakarami, kung ilang tabo mailalagay ninyo hanggang sa mapuno yung loob ng makina pati radiator. Okay, may iba tayo. Di tayo sa vlog na sinasabi ko. So ito, doon nga siya nag-comment doon sa bakit kumukulo na ang tubig sa radiator. Pinalitan lang naman yung dating laman. Yun, no? Ito po ay pabanggitin ko na yung pangalan nyo, si Sir Mats. Ang pangalan niya ay Sir Mats X6Z. So, ito po yung katanungan ni Sir. Sir, ask ko lang po, naglagay po ako ng refrigerant. Nagtatry si Sir, nagdi-DIY siguro siya, no? Naglagay po ako ng refrigerant, nasa 80 ang kinarga ko. Pero hindi niya nabanggit dito kung ano sasakyan niya. Basta yung sa panimula ng kanyang vlog, hindi ko alam kung ano sasakyan to. Basta ito, naglagay po ako ng refrigerant, nasa 80 ang kinarga ko. 80, okay. Pero kulang pa po yung tutuusin. Pero nung papandarin ko, bumabagsak ng 0 sa reading. Sa suction po to, nilagyan niya ng 80, tapos nung pinandar daw niya, nag-0 o baka nag-vacuum pa yon. Tapos walang lamig.
Pero, pagpapatayin ko na makina, nasa 120 na ang pressure. So, tumaas pa nga. Ang alam niya, 80 lang, nasa 120 na daw yung pressure. No? Pero nung pinandar niya, wala talagang lamig. Ha? Nakapagtaka. Ano po posible problem? Salamat po. Ayun. Sinagot ko tong message na to ni Sir Mats. Ha? Mga ka-vloggers, basahin po ninyo to, ha? Sir Mats, das X6A. Barado po. Yun po talaga nangyayari sa mga ganun, mga ka-vloggers. Basta mataas siya, pinaandar ninyo, nagsisiro o nagva-vacuum, barado po yun. Pag hindi barado yon, yung mga 80 pa lang nakarga niya, pero 120 na, mataas na, sobra-sobra na eh. Dapat yun hindi bababa ng 10. Siguro kung di naka-apak sa silinyador, siguro nasa mga 20 o halos 30 pa yun, depende sa bomba ng compressor. Pero pagka sapat na yung laman niya ngayon, dahil umabot ng 120, medyo marami na rin siya nailagay, dapat yun, pag inaapaka sa 2,000 RPM na steady, dapat nasa mga 20, 18, gano'n. Pinakamababa na yung mga 15 doon, dapat. Pero nagsisiro nga, no? So, ang sabi ko, barado po. Ayan, sa inyo po ulit, no? Kapain nyo ang receiver dryer. Siyempre, hindi ko nga alam kung ano sasakyan. So, alam ko, may receiver dryer doon sa labas niya. Yung iba kasi mga receiver dryer, naka-built-in na po doon sa mga condenser. Pero napapalitan pa rin po ng laman yon, mga ka-vloggers, ha? Aalisin nyo lang yung pinaka-cover sa ilalim, kung ano man yon. Minsan, alin rin sa malaki o pwedeng gamitan ng mga ulo ng tornilyong malalaki. Mga parang 70, no? Depende, may mga 14 pa nga. Tatanggalin nyo lang po doon, ha? Tapos bubunutin nyo na yung laman. Napapalitan po yung kanilang desiccant, ha? So ito, balik tayo. Kapainin nyo ang receiver dryer kung malamig siya. Minsan, kung malala ang pagkasira ng dryer, lumalabas na po ang desiccant at bumabara na din sa na expansion valve. Minsan talaga nangyayari, mga ka-vloggers, kung malala na ang sira ng receiver dryer, yung kanyang mga desiccant doon, nabubutas na po yung humahawak doon sa desiccant at hihiwalay siya, parang munggo na magbabara, papasok papunta sa expansion valve yun. So anong mangyayari? Magbabara, malala na po yun. Malakas makasira ng compressor yung mga ganong kaso. Sa mga ganong kaso naman, minsan yung liquid line, ako tawag ko doon madalas, parang kawi ka, parang palayaw lang, hot line, lumalamig po yun pagka masama na po talaga ang receiver dryer. Malamig, imbis na siya yung mainit-init, siya yung nagiging malamig. At yung suction naman na palabas, galing evaporator pinag-uusapan natin, yung palabas naman, mainit. Dahil nga po wala nang pumapasok na refrigerant doon sa expansion valve. So ito, bumabara na din sa in-expansion valve, no? Linisin lang po expansion valve at magagamit pa ulit yun. Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi porke nagbarang expansion valve, dapat na itapon. Kung lumalamig naman po dati at nangyari lang biglang nagkaganyan yan, nagagamit pa po ang expansion valve. Pasusukayin lang doon sa kabilang side o lalagyan lang ninyo ng pressure dito sa may suction, isusuka lahat yun, tapos linisin na ninyo ng gasolina, tapos bombahin ulit sa suction, lalabas na naman po dito sa maliit na tubo dito sa mga minsan 516, kung mga 134A, yung parang 38 na ano doon, fitting sa mga expansion valve yun, Tapos, linisin lang po expansion valve at magagamit po ulit yun. Magpalit siyempre ng receiver dryer. Ayun ang sinasabi ko, mapa receiver dryer o yung mga desiccant lang na ini-insert doon sa loob ng mga built-in sa condenser, At mas mainam, yun, pagpalit ng receiver dryer, mas mainam i-flush ang condenser. Flush mo lang condenser para walang langis at dumi na agad papasok sa bagong dryer. Isa pong malaking bagay din yun, mga ka-vloggers. Kung magpapalit din lang kayo ng desiccant o ng receiver dryer, yun man lang condenser, kahit mula dito sa may discharge hose, tanggalin niyo sa compressor para hindi na kayo mahirapan mag-alis sa condenser. Doon yung lagyan ng
gasolina, tapos doon yung pasukan ng malakas na pressure na filtered, hindi yung hangin lang na may mga moisture, may mahalong tubig, bawal po yon. Kailangan kung wala kayo nun, may mga nitrogen, maganda doon. Palabasin, nakatanggal na yung mga fitting ng dryer, lalo yung mga nakahiwalay na dryer, pasukahin muna, i-flush muna, para wala na kagad pupunta doon sa ikakabit yung receiver dryer. Mga ka-vloggers. Ngayon naman, para naman doon sa naka-built-in, tanggalin nyo muna po yung desiccant doon sa loob at saka ninyo i-flush para lumabas at lumabas po doon muna. Doon sa pinakamahabang housing ng dryer. Mahalaga po yung para pag andar, wala kagad pupuntang dumi doon sa desiccant nyo, sa dryer, sa receiver dryer. Para medyo tumagal naman siya kasi doon ang unang-unang punta kagad So, para pagsala niya, malinis-linis pa yung condenser. Ang kukunin na lang niya, mga nanggaling na po ulit ng evaporator, ng compressor, gano'n. So, ito. Ganon din, sinabi ko yan, i-flush ang condenser muna para walang langis at dumi na agad papasok sa bagong dryer. Mag-add din kayo ng oil dahil mababawasan sa pag-flushing nyo. Ito po yun. Dahil pinlas nyo, nilabas ninyo yung dumi, langis dito sa condenser, siyempre nabawasan. So, mas magandang maglagay kayo ulit ng oil sa compressor. Dahil paniguro lang po sa mismong compressor. Huwag nyo pa ihigop lang ninyo dito sa service valve o sa may pito na kinakabitan nyo ng hose, ng gauge. Hindi doon. Sa compressor mismo, tanggalin ninyo yung isang fitting niya doon at pasukan ninyo. Depende sa kakulangan kasi minsan, pag flush nun, sobrang usok, maraming langis po yung linya. Kapag nag-flashing kayo, paglabas doon, pinasukan nyo di sa sa may lugar ng discharge, yung paglabas niya rito sa maliit na tubo, masyadong mausok. Ibig sabihin, marami pong langis ang linya. Kung mag-a-add man kayo ng oil, konti na lang po. Siguro, nasa mga 30 ml, ganun lang po. Para lang paniguro. Pero kung pinlas nyo, wala man lang, parang gasolina lang, masama. Mukhang tuyo-tuyo yung linya. Kailangan magdagdag kayo. Medyo marami-raming oil yun. Kahit siguro mga 50 ml o kung kayang 60 ml. Depende po lahat sa pangangailangan kayo na po ang balang tumantya doon mga ka-vloggers. Kasi depende. Hindi ko pwede sabihin na marami ilagay nyo. Yung pala, dami na umuusok na pala sa langis ng pinlashing. So, minsan naman, walang umuusok. Yung pala, walang oil. Tapos, nasabi ko naman, 30 ml lang. Ako pa sisihin ninyo. So, depende po kayo. Nakakaalam nun yung mga gumagawa, no? So, ngayon, mga ka-vloggers, sumagot po ulit si Sir. Ito po, Sir Mats, sa inyo po. For this vlog, salamat po, Sir, sa mga reply. Tinignan ko po, Sir, yung mga tubo. Wala mula doon sa condenser. Wala po akong nakita na receiver dryer. Wala doon siya nakita. So, wala yung dryer na gano'n. Nasa condenser yon or filter, no? Suzuki Celerio 2019 po ang unit ko, sir. Yun, doon lang niya nasabi kung ano yung unit niya. So, nasa condenser yung kanyang receiver dryer, yung kanyang desiccant. So, papalitan lang yung bubunutin nyo lang po, alisin nyo lang po yung pinaka-cover sa ilalim. Posible po kayo nagbara expansion valve. Salamat po. So, yung mga ano niya, hindi ko na yata nasagot to. Pero, may isa pa siyang message. Salamat, sir, ng marami na ayos ko na palit dryer expansion valve. Nagpalit na siya ng expansion valve. So, naniguro si sir. Malamig na po din ako pagpapawisan. Hehehe. Yun. So, Sir Mats, maraming salamat po sa inyo. At ito, nagawan ko ng vlog yung topic natin. So, yun lang ang masasabi ko. Mga ka-vloggers, susubukan ko isa-isa yung mga naipon. Marami na po Ako na nga mismo na guguluhan sa mga ano hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Pero iisa-isahin ko yan at marami tayong vlog na ilalabas. Puro comments. Huwag kayong magsasawa dahil kapupulutan po ninyo lahat ng aral yun. Kaya nga nito. Huwag ninyong kakargahan pa uli. Once ganun na kataas. 80, 120 na nga pala nung sumunod na patay niya. Pero nagsisiro, tigil nyo na po.
dahil mamaya sumabog pa po ang discharge hose o marami pang masira. Tigil nyo na yung pagkakarga. Once nagsisiro, ibig sabihin, barado po yun. Number 1 po na tatandaan ninyo yun. Kapain na kagad kung saan nagbabara. Minsan naman makikita ninyo lumalamig na yung out ng dryer, papasok sa expansion valve, barado rin po yun. Magpalit kayo mga ka-vloggers. Sana ikinapulutan na naman po ninyo ng aral to mga ka-vloggers. At pinapangako ko, marami pa akong gagawing mga vlog. Pero siguro yung iba ilalabas ko. Kasi mga ka-vloggers, bibiyahin na naman kami. At sana po, panoorin naman ninyo mga ka-vloggers yung mga vlog namin dito sa isang channel ko, yung Ferdy's Travel Vlog. Siyempre bigyan niyo man ng pagkakataong makapag-relax ng konti si ka-vlogger ninyo at si Madam, at sana tangkilikin din po ninyo yung mga ginagawa namin doon. At marami din po ako ilalabas na naman doon mga ka-vloggers pagbalik namin. So paano mga ka-vloggers? Sana po ay may natutunan na naman kayo sa vlog na to. Ano pa po bang sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga vloggers. Ayun po. Ingat po kayo.